Matagumpay na naisagawa kahapon sa Cagayan de Oro City ang Pilipinas Debates 2016. Ngunit marami ang nagsabi na kulang ang 2 oras upang maitawid ang layuning makilala ng mga mamamayan ang bawat kandidato sa pagkapangulo ng bansa. Ito ang balita ni Joey Domingo. Naunang dumating sa debate hall ng Capital University dito sa Cagayan de Oro kahapon si Vice President Jejomar Binay. Sumunod naman sa kanya si former DILG Secretary Mar Rojas. Pangatlong dumating si Davao City Mayor Rodrigo Duterte at pang-apat naman si Senator Grace Poe. Panghuli si Senator Miriam Defensor Santiago. Sa unang round ay ang track record ng mga kandidato ang naging usapin, pati na rin ang mga isyong kanilang kinakaharap. Tinanong ni Santiago kay Binay ang tungkol sa kanyang mga ari-arian na sinabi naman itong minana pa niya sa kanyang mga magulang at galing pa sa pagiging doktor at abogado nilang mag-asawa. Giniit naman ni Santiago, hindi nakalagay sa Philippine Constitution na bawal tumakbo ng pagkapangulo ang may karamdaman. Tinawag naman ni Duterte na biological ang issue ng kanyang pagiging mahilig sa babae. Ipinagtanggol naman ni Poe ang sarili sa aligasyong siya ang may pinakamanipis na credentials. Walaan niya sa haba ng panunungkulan ang sukatan ng pagiging isang epektibong pinuno, habang patuloy namang kinakampanya ni Rojas ang daang matuwid. Sa ikalawang round ay mga suliranin ng bansa ang pinag-usapan ng mga presidentiables, samantalang sa pangatlo at panghuling round naman ay tungkol sa kani-kanilang mga plataporma at mga isyong udyok ng mga netizens. Naging usap-usapan ang mga ipinahayag ni na Mayor Duterte at ni Senator Santiago sa isang round. Sinabi ni Santiago na si Duterte lamang sa lahat ng iba pang kandidato ang walang bahid ng korupsyon. Sinabi naman ni Duterte na malusog pa ang senadora at may kakayahan pang mamuno. We've always been very close friends. Kaibigan talaga kami ni... As a matter of fact, pag naon siya sa Davao, dumidiretso yan sa bahay. Ayon naman kay Senator Grace Poe at former Secretary Mar Rojas, kulang ang oras upang maipahayag ang mga nararapat na malaman ng taong bayan tungkol sa bawat kandidato. Siguro habaan ng konting oras sa mga ibang plataforma na pwede natin sabihin. Governance is not a soundbite. Governance is not a one-liner. Samantala, hindi naman nagpaunlak si Vice President Jejomar Binay sa media pagkatapos ng debate. Para naman kay Senator Coco Pimentel, malinaw ang mga kandidato sa pag-express ng kani-kanilang mga sarili. May panawagan lamang ito sa COMELEC. We are looking for improvements. Maybe COMELEC should, if it's a Mindanao debate, make it 2/3 or 100% about Mindanao. Wala kang tanong about power. So it gives us a misimpression that power is not a problem here in Mindanao. Nagpaliwanag naman ang COMELEC tungkol sa usapin ng kakulangan sa oras. There are several more topics that are lined up. Hindi naman ito comprehensive dahil ito lang yung kasya sa oras na meron tayo. And there are 2 other debates coming up. Ang pangalawang presidential debate ay isasagawa sa Cebu sa darating na Marso, samantalang panghuli ay sa Pangasinan. Mula dito sa Cagayan de Oro City, Joey Domingo, UNTV News Worldwide.